May kasamang ibang babae si Dimitri sa beach. Hello everyone! Kung bago kayo dito sa aming channel, kami po ang La Familia Stepanov, isang Filipino-Russian family. Sa vlog na ito, patuloy namin ibabahagi sa inyo ang simpleng pamumuhay namin dito sa Pilipinas. Say bye, Marshall. To Marshall. Huh? What do you want? Something what? You forgot something? Your toy? So you ready to go? Let's go. Let's go. Скажи пока, Маршал. Пока. Пока-пока. No, силе. Yuri, buckle up. My hair comb! He's angry. He left his hair comb. It's what he been looking for. Is this real life of Yuri? Papa, my hair comb! I want my comb. Maybe take some other one. No! Hola, pamilya! Hola, familia. Another day. Magandang umaga. Hatid na naman namin ulit si Yuri sa school. Today is Tuesday. And after namin ihatid si Yuri sa school, mag-swimming kami. Oops. Secret pala yun. Hindi pala pwedeng sabihin na mag-swimming kami. Kasi magkagalit si Yuri pag hindi siya kasama. Mag-snorkeling kami ni Dimitri. Si Mia nasa bahay. This is our moment now. Nahatid na namin si Yuri sa school. So guys, mapunta kami ng beach. Mag-snorkeling kaming dalawang Dimitri. Kaming dalawa lang for 2 hours kasi 2 hours yung class ni Yuri. And babalikan namin siya mamaya. Hindi ko nasabi kanina mag-swimming kami kasi nagagalit si Yuri pag mag-swimming kami wala siya. Kailangan dapat kasi kasama siya. Baka ayaw pumasok sa school pag narinig niya. Muntika na ako kanina. Muntika na akong mabisto. Alright, let's go to the beach. Snorkeling tayo. Pwede mo? Сегодня ветрено. Bit windy today. Medyo maalon pero maganda kasi walang tao. Solo namin ang beach. Dati pala, nung magjowa pa lang kami ni Dimitri taong 2018, early stage of our relationship, dito talaga kami palagi pumupunta sa beach na to. Si Dimitri din pala ang nag-introduce sa akin sa snorkeling spot na ito dito sa Darwin. Ako ang taga Pilipinas pero si Dimitri ang unang nag-introduce sa akin sa pag-snorkeling. Kung matagal na namin kayong follower, alam nyo na ang story na to. First date namin ni Dimitri,
Tinuruan niya akong mag-snorkeling. Doon talaga ako unang namangha sa ganda ng ilalim ng dagat. First time ko din noon na makakita ng napakagandang mga isda at mga corals. Di pa nga ako marunong gumamit ng mask noon, pero simula noon parang everyday na nga kaming nagsusnorkeling ni Dimitri. Kaya talagang nasanay na ako at naging confident sa tubig. Ito ngang sanctuary na to dito sa Darwin ang parang naging playground na namin kasi halos araw-araw kami pumupunta dito dati. At sa araw nga na ito ay parang bumalik lang kami sa mga panahon na yun na kami lang dalawa. Na-reminisce nga namin ang mga panahon na nagsimula pa lang kami nung nakatira pa kami noon sa isang maliit na rented native na apartment na tig 5,000 pesos ang rent noon dito malapit lang din sa Darwin. Napaisip nga ako na medyo malayo-layo na rin pala talaga ang narating namin. Ngayon meron na kaming 2 anak, meron na kaming sariling lupa at bahay. Talagang napakaswerte ko at si Dimitri ang napangasawa ko kasi napakasipag and provider mindset talaga. Napakabuting ama at asawa. Meron na naman magsasabi dyan, may isang Pinay na naman ang nakaahon sa kahirapan. Totoo naman talaga, galing ako sa mahirap na pamilya, pero proud ako sa narating ko din sa buhay. Kahit mahirap kami, nakapagtapos ako ng kolehiyo sa sipag at tiyaga at saka sa tulong ng aking mga kamag-anak. Maraming salamat sa Panginoon at hindi ako patuloy na naghihirap at natutulungan ko pa ang aking pamilya ngayon. Si Dimitri naman ay hindi din galing sa mayaman na pamilya. Masipag lang talaga siya at may plano sa buhay. Kaya isa ito din sa mga nagustuhan ko kay Dimitri. Ang pagiging masipag niya at goal-oriented. At dahil din sa pagtutulungan naming mag-asawa ay kahit papano meron na din kaming mga na-achieve sa aming buhay. And I will do my best to protect, love my husband, our family, at palagi ako nandito para lang suportahan siya. I was nice water, clean, sunny. And I also saw a big crab. And a lot of scuba divers. Yeah, a lot of scuba divers. Because the last few days the weather is bad, rainy and windy. Tapos na kaming mag-snorkeling. Malinaw ang tubig at saka sunny ngayon. Windy, medyo maalon pero sa ilalim naman ng tubig, malinaw. Marami kaming kuha doon na magaganda. Nakakita ako ng cloud. Yan, what time is it now? Almost 10. Almost 10, so we still have 1 hour? We still have 1 hour magkakape lang kami and then i-pick up na namin si Yuna. Shower first. Yeah. What do you have there? Coffee and Milo for me. Magkape at Milo lang kami. My man's been working so hard lately. Wants to give me so much more than I could ever dream. But just to hold him close is such a luxury.
Where is your Milo? May kasamang ibang babae si Dimitri sa beach. Sabi nung cashier doon. So kanina guys, may funny encounter kami doon sa beach. Oh. Si Dimit nag-shower after namin mag-swimming, nag-shower na kami doon. Tapos ako nagbibideo si Dimitri na nag-shower ako doon. Sabi ko, wag mo akong videohan. Tapos nagtawanan kami doon. Tapos nakita ko yung cashier sa beach na tinitingnan niya ako doon. Parang na-shock siya ba. Tapos si Dimitri pumunta doon sa may cashier, nag-order ng kape at saka Milo. Sabi ko sa kanya, bilhan niya ako ng Milo din. So nung nakarating na siya doon sa may cashier, sa may tindahan, yung cashier parang galit sa kanya, parang iba yung tingin sa kanya na may galit. Parang confused siya. Na-confuse si Dimitri, bakit ano nangyari. Kilala kami ng cashier na yun. Dahil palagi kaming pumupunta doon, kilala na niya si Dimitri, kilala na niya ako. Tapos, nung uwian na, ako ang nag-offer nag-CR si Dimitri. Nag-offer ako na magbabayad doon sa may cashier. Tapos, sabi ng cashier sa akin, akala ko yung asawa mo may kasamang babae. Kasi may kasamang ibang babae, hindi ikaw. Kasi parang nag-iba yung katawan mo ngayon. Kasi nung last time pa is medyo mataba-taba pa ako noon dahil after manganak. Tapos sabi niya, akala niya ibang babae yung dinala ni Dimitri sa beach ngayon na mas skinny. Sabi niya kanina, akala ko bubo yung asawa mo kasi bakit niya dadalhin yung ibang babae dito, ay alam naman niya nakilala ko kayo tapos dinadala din niya kayo dito ng pamilya mo. Sabi sa kanya, hindi magagawa ng asawa kayo, trabaho lang siya at tsaka kung may may pupuntahan naman siya, lagi naman akong kasama at alam ko kung saan. Kami magkasama lang kami palagi. Sabi niya, so nga kasi akala ko ibang babae yun kasi hindi kita nakitang dumaan kanina. So ayun, very funny encounter. Kaya pala galit siya kay Dimitri nung pumunta si Dimitri doon, parang galit, iba yung tingin niya kay Dimitri kasi akala niya ibang babae ang kasama ni Dimitri at hindi ako. He actually asked me if I go to the gym or do exercise maybe because the last time he saw me I was a little bit fat after giving birth. And he thought, oh, this guy is with other woman now. More sexy. he left his wife for more sexy woman. Or he's cheating on his wife for a more sexy woman because his wife just gave birth and become fat. My wife is always sexist. Why? Okay, pick up natin si Yuri, guys. How is school, Kuya? Great. Eating snacks. Apple. Baka, Marshall. Ganda
afternoon. Katunga na? Gagawa kami, tunga te. Gagawa kami ng kamote tops salad. Asa itong kamote? Yung mga kamote leaves galing sa aming garden. Ayan. Pangpataas ng iron. Panglaban sa anemia kasi na-anemia na ako. Again, salihan din namin ng tomatoes, ginger, at onion. Baby sis. Ilunod na ito, ay. Nag-init na ko daan din eh. Tapos, meron kaming pork humba. Niluto ko kanina. Yan ang ipaparis namin. For lunch. Ang bangga. And then, nakapag-harvest na naman kami ng mga sitaw. Oh. Paano? Makuha na naman na siya. Init man ang tubig. Kuha ang Okay. Luto na siya. Blanch. Baby, I'm just here. Blanch. Mama's here. Mix. Asa na atong kuan? Maraming kamatis. Lagyan natin ng tuyo at sarap sana kung may kalamansi. Wala kaming kalamansi ngayon. Nay, kalamansi? Ah, namunga pala yung kalamansi namin. Magkukuha si Ate Abloy ng kalamansi dun sa labas. Look. Oh, what are you trying? Ah. Wala. Mama, watch it again. Watch it again. Shoot. Ha! Yay! Let's go. Lagyan natin ng kaunting pepper para may kaunting Ito mo sa kay gamat eh. pila ka ba, Ope? Ika-upat ang gamat. Kalamansi. Galing sa yung tinanim kong kalamansi nung kakalipat lang namin dito. Namunga na siya kasi ano yun, marcot yun. Kaso, ang liit ng bunga niya. Kaunti lang yung bunga. Tapos, tikman. Sarap. Salad. Plus humba. Yan, lunch ni Baby Sis. Yung food niya may sinalihan din namin ng kamuti, dahon ng kamuti. Healthy. And that's it everyone. Maraming salamat po sa panunood sa aming channel. Kung bago kayo dito at hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at magkita-kita po tayong lahat sa susunod na vlog. Paalam!